Nasa ating linya na ang abogado legal counsel ng pamilya Diskaya ng Alpha and Omega Construction Company, si Attorney Cornelio Samaniego III. Attorney Samaniego, sir, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga, Sir Deo. Apo, ayan, magandang umaga. Umaga po, Sir Deo. Ayan, abay, pulang-pula ka, Attorney, ha? Happy birthday, Sir Deo. Pares tayo. Oo nga, ano, ha? Anyway, Attorney Samaniego, sir, ayan, magpa-file nga daw po ba ng kaso ang pamilya Diskaya? Ayan, kayo. Dahil sa ginawa po ng militanteng grupo na binandalize ang gate, bahay ng pamilya Diskaya, sir. Yes, sir. Sir Deo, magpa-file po kami base po sa mga nakalap naming ebidensya from our CCTV. Identified na ho namin kung anong grupo at kung sino yung organizer. So, inaayos na ho namin ang criminal complaint para ma-file po sa Fiscal's Office. Ano pong kasong ipa-file sa kanila, Attorney? Well, number one, Sir Deo, is yung gate naming malaki nasira po. So, malicious mischief po. Mm-hmm. And then, alarms and scandal and unjust vexation. Yan po yung ipapile. Ewan ko po sa kapulisan kung magpapile sila ng illegal assembly. Mm-hmm. Nung bang pumunta itong militanteng grupo sa compound ng Diskaya, andun po ba ang mag-asawang Sara at Curry Diskaya, Attorney? Sir, pwedeng hindi na lang natin disclose, pero nandito sila sa Pilipinas. Nandito po sila sa Pilipinas. Ayan. So hindi po sila umaalis, hindi nagpupunta na Amerika o sa abroad. Hindi po, sir. Lalo na ngayon, merong ang tawag ito, lookout bulletin order ang Bureau of Immigration. Sir, ginagalang natin kung ano mang hakbang na ginagawa ng ating gobyerno. Ginagalang po natin basta parati kong sinasabi na naaayon sa proseso at naaayon sa batas. Ang lookout bulletin po ay isang administrative action lamang na ginawa ng DOJ, pero hindi po nangangahulugan ng isang tao ay hindi na pwedeng lumabas ng bansa. Hangga ang korte lang po ang makakapagpigil yung ng paglabas at pagpasok ng isang tao sa isang bansa po. Pero wala naman silang balak umalis, mag-abroad, Attorney? Wala po. Atin nga po sila sa Senate hearing sa Monday. So atin silang mag-asawa sa Lunes? Opo, ready na. Kasi sinabi na po si Sir Curly Diskaya, nagkausap po kami kagabi through phone. Sabi niya, punta tayo, Attorney, samahan mo ako. Ayun. Ready ako sa Monday. Ayan, pati si Mrs. Sara Diskaya a-appear din uli sa Senado. Senate Blue Ribbon Committee. Opo, ready po naman ang mga Diskaya at yung mga ibang mga president saka amo ng ibang mga kumpanya po. Ready po sila kasi pinatawag na po sila ng Senado. So may mga iba-ibang abogado po kasi nag-handle sa kanila, sir. Ako po as a designated spokesperson ng Spouses Diskaya, and at the same time counsel po ng St. Timothy Corporation kay Ma'am Roma Remando. And at the same time, any issues po regarding po sa property or whatever issues na ma-involve po ang Spouses Diskaya. Pati nga ba si Attorney Karen Jimeno ay isa rin po sa mga abogado ng pamilya Diskaya, Attorney Samaniego, sir? Sir Deo, si Atty. Karen na lang po ang tanungin mo kasi ayoko hong makialam sa mga kaso ng ibang abogado. Very unprofessional po kasi. Ayan, okay. Pasensya na po. Oo. Okay, Atty. Samaniego, sir, ayan na. May statement ang Malacanang kahapon. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, merong project ang First Lady Lisa Araneta Marcos, itong Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila. Ito daw po ay ginawa ng ang Great Pacific Builders na sinasabing pag-aari po ng mga Diskaya. Ano pong katotohanan ito? Hindi ito po natapos sa Attorney, sir. Project nga po ba ito ng inyong mga kliyente?
Lilinawin ko lang po, no? Tama po na ang Great Pacific Builders and General Contractors Inc. ay isa po dati sa pagmamay-ari ng mga spouses Diskaya. Okay. Pero po, nag-divest na po sila, kagaya ng mga sinasabi ko sa mga una pong interview, na si Ma'am Sara po ay nag-divest na po sa 8 korporasyon. So, ang hawak lang po niya is Alpha and Omega Corporation. Ito na po pong Great Pacific Builders and General Contractors Inc. Wala na po rito ang mga Diskaya po. So meron na po siyang presidente at meron na po siyang authorized managing officer po. So tama po. 2 phases po yan, Sir Deo, no? Isang phase 1 saka isang phase 2. Okay? Yung phase 1 po, natapos na po. Meron po tayong certificate of completion dito. Okay? Na in-issue po ni Manny B. Bulustan, Officer in Charge, Office of the District Engineer. Tapos po yung phase 1 natin. Yung phase 2 po, meron po tayo dito notice to proceed. Okay. January 3, 2025. Okay? So, in-acknowledge po namin noong January 8, 2025. So, ongoing po yung construction po. 2 phases po yun kasi, Sir Deo, no? And actually, Sir Deo, patapos na yun, Sir Deo. Malinis yun, Sir Deo. Nakakalungkot lang na parang hindi nabigyan ng magandang informasyon ang ating kagalang-galang na spokesperson, si Attorney Claire Castro. Kaya po, ganun po ang nasabi niya kahapon sa interview niya na hindi natapos. Actually, Sir Deo, yung ipinakitang larawan or video kahapon, yung pong tinatawag na yung tawag dito, yung building. Cinematheque po. Cinematheque. Okay. Cinematheque. Yung Cinematheque po, yan po ang magiging opisina ng chairman po, no, si Director Joey Javier Reyes. Ang nangyari po, tapos po yan, sir, natapos po ng Great Pacific Builders. Ang nangyari po dyan, nagkaroon po ng revise sa plano. Okay. Ng kwarto po ni Director Joey Javier Reyes. So, yung gumagawa po doon na naabutan kahapon, hindi po sa amin. Sino po yun? Hindi po sa amin, sir. Sino yung gumagawa? Ang gumagawa po ay ang Chatterbox Solution and Services Corporation. Hindi po kami ang nag-hire no na Sir Deo. So, liliwanagin ko lang po, yung nakita po doon na gumagawa sa Cinematheque, na supposed to be, yun po yung magiging room gagamiting kwarto ni Jose Javier Reyes, Joey Javier Reyes, yun po yung ginagawa ng Chatterbox Solutions and Services Corporation. Hindi po Great Pacific Builders po. Ayan. Wala ko kaming kinalaman doon, sir. Ito yung phase 2 na sinasabi niyo. Yung linawin natin, yung phase 1 tapos na po yan. Ang hindi po natapos itong phase 2. Okay. Yes po, tapos na po yung phase 1. Yung phase 2, ongoing po kasi nakuha nga namin, meron na kaming notice to proceed. Ang naging problema po, yung kwarto po na gagamitin, yung Cinematheque, tapos na po yan, kasama po sa phase 1 po. Okay. Kasama po sa phase 1, na-turnover na po yun. Ang problema po, nagkaroon ng revise dun sa plano. Disenyo po. Disenyo, oo. So, kaya po ginagawa ngayon, pero hindi po kami ang gumagawa noon. Ang gumagawa po is Chatterbox Solutions and Services Corporation. Yan po yung gusto po naming linawin. Kasi po, negative po yung dating kahapon. Ang sinisisi po ay ang Great Pacific Builders and Contractors, General Contractor Incorporated, na allegedly ay pag-aari pa rin ng spouses Diskaya. Kung nag-divest po ang pamilya Diskaya, sino po ang nagmamanage ngayon dito sa Great Pacific Builders, Attorney Samaniego, sir? Ang nagmamanage po isang nagngangalang Mary Joy A. Balangkad, sir. Ito'y tao rin po ng mga Diskaya, Attorney?
Authorized managing officer po ng korporasyon, hindi po tao ng Diskaya. Let me correct, Sir Deo, no, Yes, yung sir. statement mo na ito'y tao ng mga Diskaya. Ang kwan po kasi, ang korporasyon, magkaiba po sa tinatawag nating natural person. Okay? Kung ang korporasyon po ay registered sa Securities and Exchange Commission, nagkakaroon po ito ng personalidad bilang isang tao. Okay, ang tawag po doon ay juridical entity. So, ang logic dictates na kung ang tao ay ang juridical corporation ay meron pong opisyal, siya po ay opisyal ng korporasyon, hindi po opisyal ng mga spouses Diskaya. Attorney, ang sabi po dun sa project ay 107.9 million pesos. So alin po ang yung bang phase 1 ay yan po ba yung 107.9 million o pareho na po yan? Ganito yan, Sir Deo, no? Yung phase 1, ang contract cost po ay 143 million 226,945.25 pesos po. Okay. Okay. So magkaiba ang presyo. So Opo, yung phase 2 naman, Sir Deo, yung tinatawag na ito, yung phase 1 po, mayroon na pong certificate of completion. okay. Tapos na po 'yan. So yung phase 1 walang 2 problema. Po, nakuha ulit ng Great Pacific Builders and General Contractor Inc. Nakuha po nila nung January 8 po. May notice to proceed na po sila. So ang kontrata po doon, Sir Deo, ay 107 million Ayan, 983,255 pesos, 0.11 centavos po. Ayan. Bakit di po natapos sa attorney? Kailan po ba ang date of completion nito? Itong phase 2? Actually, itong phase 2, 2 months 2 to 3 months po itong gagawin. Ang naging problema po ngayon, Sir Deo, revoke po ang pick-up licenses ng mga korporasyon. So, hindi ho namin alam kung paano kami magtutuloy ngayon sa kontrata namin dito. Ayan. Kasi hindi na ho kami pwedeng gumawa. Ganun po ba? Paano matetenga yung project? Magalit ang First Lady. Actually, konti lang po ang natira na lang sa phase 2 kasi almost more or less 3 months po. Or baka less than 3 months pa. So, hindi lang ho ganun kalaki yung gagawin works po sa loob. Baka naman kasuhan. Puro loob po, sir. Baka naman kasuhan ang Great Pacific Builders ngayon na attorney sa breach of contract kasi hindi natapos sa takdang panahon. Meron naman po tayong legal na depensa dyan. Gawa nga nung revoke po or na-cancel po yung pick-up license po ng Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Pero ang sabi ko po sa mga engineer, at then kinausap ko din po ako ni Sir Curly kagabi na just communicate kay Secretary Vince Dizon para po malaman kung anong gagawin. Kami po, willing po kaming ituloy yung phase 2 contract po para matapos na. Saglit lang po yun, Sir Deo, mga 2 months lang po yun. Saglit lang po, di tapusin na lang. Ayan, para hindi na matenga yung project. Magamit na itong film center na ito, na project pa naman ng First Lady. Ang mahirap po, Sir Deo, baka pag pumunta yung mga engineer natin doon, at saka yung mga tao natin, ay baka mamaya maging negative na naman o gumagawa kayo, cancel ng pick-up license. Yung po ang mahirap po kasi damay-damay na po ito lahat, sir. Gusto namin tapusin yung kontrata po in 2 months. Kaya lang, tali po ang kamay namin ngayon kasi po cancel po or revoke ang pick-up license po ng Great Pacific Builders po. Kumusta po ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya ngayon na attorney? Di ba sila na-high blood, natrotroma ngayon? O kaya nagsisisi at napasok sila sa mga ganitong sitwasyon na project na controversial, attorney Samaniego?
Siyempre po, natural course po ng tao yon na reaction niya is malungkot. Hindi naman ho nila kagustuhan ang nangyaring pagbabaha itong mga nakaraang buwan. Ngayon lang po nagkaroon ng ganitong problema ang Diskaya. Kung may nagkakaroon man ng problema sa ibang mga korporasyon before, sa papel lang po yun. Pero ito po kasi iba eh. Nadamay na po lahat sa mga kontrobersya sa flood control projects po ng DPWH. Okay, Attorney Samaniego, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Magandang umaga po, Sir Deo, sir. Salamat po. Thank you very much, sir. Makabigan si Attorney Cornelio Samaniego III.